Muli ay magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan po namin, at tayo po ay mag-aaral na muli sa ang balita ng mga katotohanan. Salamat po una sa ating Panginoong Diyos at sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong ginagawang pag-aaral. Ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na dapat po nating malaman at maunawaan ang pabalita ng mga katotohanan sa banal na kasulatan. Ito po ay pasisimulan natin sa pangaral po ng ating kapatid na si Pablo sa mga gawa. Ay, kapatid pala na si Pedro sa gawa 10. Sa Acts chapter 10, verse 11 to 17. Sabi po, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari makaitlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Samantalang natitilihan totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Narito, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Yan po yung pangangaral ng ating kapatid na si Pedro. Nakita ni Pedro na nakabitin yung iba't ibang uri ng hayop. At sa pag-akala niya na pinakakain siya ng Diyos na mga karumal-dumal, sagot pa nga niya hindi maaari Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng marumi at karumal-dumal. Yan po ang sinagot ni Pedro sa ating Panginoon Diyos sa pag-aakalang pinakakain siya ng mga hayop na karumal-dumal. At ito, sabi dito, nang iulat pa ni Pedro, sabi dito sa 17, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan. May kahulugan pala ito. Kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin. May kahulugan po itong ipinakita ng Diyos. Sabi niya, kung naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain na kanyang nakita. Itong chapter na ito po, kung gusto nating maunawaan ito ng lubusan, dapat pong buuin natin ang basa at dadako na po natin yung 28, yung pakahulugan po ng pangitain, vision ni Pedro. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakilala sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Yan po yung pakahulugan. Hindi po literal ang pinag-uusapan po dito ng ating Panginoon Diyos at ni Pedro. At nagpatuloy sa pangaral si Pedro dito, kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay niyang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang nililinis po ng Diyos sa pinag-uusapan dito ay tao. Nagsugo po ng mga anghel, ang Panginoong Diyos, kay Pedro, may kinausap silang tao na tatanggap na lilinisin ng ating Panginoong Diyos ng mga tao. Hindi po hayop ang nilinis dito, tao po. At hindi po ito literal, kundi pangitain ang pinakita ng ating Panginoong Diyos dito. Yan po yung
paghahayag ng ang balita ng katotohanan. Yun po. At ating pupuntahan pa yung pangangaral ng ating mga kapatid patungkol dito sa ating pinag-aaralan. Sa Marcos 7:19. Atin pong basahin ang pangaral ng ating kapatid na sa Mark chapter 7 verse 19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Pagkain naman ba ito? Pagkain. Yan po pagkain ang ito. ipinangangaral ng iba, sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso, sa tiyan. Hindi pumasok sa puso niya, kundi sa tiyan. At ito'y nilalabas sa daanan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayan, sasabihin nung, ito po yung dagdag. Ito po yung dagdag. Ito po yung sariling interpretasyon na lalabas dito sa ating pinag-uusapan. O yan, pwede na pala, nilinis na pala ng Diyos ang lahat ng pagkain. Pwede natin kainin ang baboy, ang alimango, ang hipon. May nakasulat ba? O, yun. Hindi po pinag-uusapan dito ang baboy, hipon, alimango. Para mapatunayan po natin ang pag-uusap dito ay hindi po patungkol sa mga bagay na maruruming pagkain. Ito po yung pinag-uusapan sa dos. Takibasa po, kapatid na Vicky. Yung titingnan po ng ating pong babasahin ng buo, yung chapter, para hindi tayo madaya ng nangangaral sa atin. Kasi dinadaya po ang salita ng Diyos. Pansinin po natin ang nakasulat, kapatid na Vicky. Sabi po sa Matthew 7 verse 2, at kanilang nangakita ang ilang sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Yan. Yan po ang sabi sa Mark chapter 7. Yung pinansin ng mga Pariseo at Eskriba ang pagkain ng mga alagad. Hindi muna sila naghugas ng kamay bago kumain ng tinapay. Ito po yung pinag-uusapan dito. Wala po tayong mababasa, babasahin natin ang buo ito. Wala mababasa na ang pinag-uusapan ay tungkol sa maruming hayop na nilikha ng Diyos na pinakakain. Hindi po. Wala pong pinag-uusapan dito na maruming pagkain, kundi malinis sa pagkain pinag-uusapan dito. Ito yung hinawakan ng maruming kamay ang tinapay. Yan po. Yan po yung nililinis ng ating Panginoon Diyos. Tingnan po natin ang pangaral din ni Matthew. Matthew chapter 15 verse 19 to 20. Parehas po sila ng pangangaral dito. Hindi po tayo pwedeng mangaral ng palukso-lukso. Na iba yung kwento doon sa chapter. Pakibasa po, kapatid na Vicky. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa 20, ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Yan, maliwanag po. Kasi bilang pagpapatunay na ang pangaral ni Matthew dito, kapatid, ay kaparehas ang pangaral ni Marcos. Di po ba? Sabi diyan. Pansin natin sa 2, kapatid na Vicky. Binasa natin katulad kanina kay Mark. Oo. Verse 2. Marcos. Hindi. Dito pa rin sa Matthew din. Matthew. Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Yan po yung pagpapatunay na isa pong kwento ito.
iisa po ang pinag-uusapan dito. Hindi po tayo lumalagpas sa bagay na nasusulat. Ano po? Yan po yung papansinin natin sa nangangaral, kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin. Na para wag tayong mailigaw, madaya, ginadaya po kasi ang salita ng Diyos. Ayan. Buong chapter po natin babasahin para makita natin yung background na Dapat pinag-uusapan. talaga bubuuin. Yang pasulat po ni Mateo at saka ni Marcos sa Parehas. Mateo 15 at Mateo 7, iisa po yung pangangaral nila. Tungkol po yun sa pagkain ng tinapay na hinawakan ng maruming kamay, na hindi nabuhos ng kamay. Wala pong mababasa dyan na tulad nga po sinabi ni Matthew, ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain nang hindi naguhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Hindi po sinabi diyan na ito ang nagpaparumi sa tao. Dapat ang kumain ng baboy, hipon, alimango ay hindi nagpaparumi sa tao. Wala pong nakasulat na ganoon. Yan po yung dagdag nila. Hindi po ba? Pag binasa nila yung Marcos 7:19, putol. O yan, nilinis ng baboy, ba't ayaw nyo pang kainin? Nilinis na ang alimango, hipon, saan po natin mababasa? Yun po yung dagdag nila. Yun po yung lumagpas sa mga bagay na nasulat. Ito po yung babala sa atin, mga kapatid. Ang babala po sa atin ng ating kapatid na si Pablo rin sa unang Korinto 4:6 hanggang 1 Korinto 4:6. Sa sulat po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Wag lalampas sa mga bagay na susulat. Sabi diyan. Upang wag magmataas laban sa iba. Kasi pag lumagpas na po sa bagay na sulat, ito po yung tinatawag na interpretasyon mo na yun. Lumagpas ka na sa bagay na nakasulat eh. Hindi na po nababasa. Sarili na po yung interpretasyon yun. Kaya dumarami nga po ang reliyon ngayon dahil sa sariling interpretasyon. Ang totoo po, isa lang ang tamang reliyon sa Biblia eh. Kung yun po yung ating pinanunundan, magiging tama po yung ating paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang balita ng katotohanan. Sabi po ng babala, huwag lalampas, huwag hihigit sa bagay na sulat. Pag lumagpas na, sariling interpretasyon na po yun. At dito natin makikilala talaga yung nagtuturo ng tama. Kasi ang palapit na pagbalik ng ating Panginoon ay binibigyan po ng babala ng ating Panginoon Jesus. Mag-ingat kayo at baka kayo'y mailigaw ninuman. Magsasabing ako ang Kristo, ay ililigaw ang marami. Pati na nga ang hinirang. Kaya, paano po natin makakilala ang tunay na nagtuturo? Sabi po ng ating mga kapatid sa banal na kasulatan. Alamin po natin ang balita ng mga katotohanan dito sa banal na kasulatan. Sa sulat po ng ating kapatid na si John chapter 7 verse 17, atin pong alamin ang kanyang pangaral dito, kapatid na dito. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ito'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayan. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling karangalan. Ito po'y lagpas na sa salita ng Diyos. Pero kung ang sinasabi natin ay ang salita ng Diyos, sabi dito, siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Hindi na po tayo hindi tayo lumalagpas sa salita ng Diyos eh. Wala tayong sariling dagdag. Subaybayan po niyo ang aming pangaral, mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin. Kung lalagpas sa sinulat, ay hindi na po magiging tama. Kinakailangan batay po sa banal na kasulatan. At kung ano yung pinag-uusapan. Yun lamang po ang nais iparating na ating Panginoong Diyos, gayon din ating mga kapatid na nangangaral sa banal na kasulatan. At kasi po,
doon po nadadaya ng tao. Ginagamit ng tao ang salita ng Diyos sa pandaraya. Atin pong puntahan, atin pong basahin ang pangaral naman ng ating kapatid na si Pablo sa 2 Corinto 4:2. Isang napakahalagang bagay po na atin pong dapat maalaman na dinadaya pala ang salita ng Diyos. Kaya marami pong nadaya, napakarami na po ang nadaraya ng mga mangaral na mandarayang mangaral ngayon. 2 Corinto 4:2. Atin pong alamin ang pangaral ng ating kapatid na si Pablo, kapatid na dito. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Yan ang sabi ni Pablo. Sabi niya, hindi kami sabi dito, kundi tinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin ng pandaraya ang salita ng Diyos. Sabi po ni Pablo. Kundi sa pagpapahayag ng katotohanan. Yan po yung ating ginagawa ang balita ng katotohanan. Ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Yan po ang mga bagay na dapat malaman po ng marami pagka sila ay pinangangaralan ng mga ngaral na dinadaya pala ang salita ng Diyos. Paano po nadadaya? Humigit sa bagay na nasusulat. Ang pangaral po ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pangaral ay yung nasusulat lamang. Ang dapat po nating sabihin, ipangaral, at doon magkakaroon ng katotohanan, pawang katotohanan ng ating pong pangaral. At salamat po muli sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay nakapag-aral na napakahalagang bagay kung paano dinadaya ang salita ng Diyos. Dito po ay ating nalalaman na humigit lumagpas sa mga bagay na nakasulat. At muli, kung lulubin po ng ating Panginoong Diyos, ay makapag-aaral po tayo ng muli ng panibagong napakahalagang paksa sa kanyang banal na salita. Dito po sa ang balita ng mga katotohanan, kapatid. Muli po ay nagpapasalamat kami sa inyo na patuloy po kayong sumusubaybay sa amin pong pabalita ng katotohanan at nawa sumaatin pong lahat ang pagpapala, ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Salamat po muli at muli namin po kayong inaanyayahan na makinig, mag-aral muli at makipag-aralan po sa ang balita ng mga katotohanan. At muli po tayong humihiling sa ating Panginoon na nawa patuloy tayong pagpalain ang ating mga kalusugan. Ingatan sa mga sakit at karamdaman na nasa panahon po natin ngayon. At pagpalain din ating mga tahanan. Ito po ang ating pinag-aralan ay pagpalain po ng ating Panginoon Diyos.